So let's just assume, or siguro mas better, by faith, paano kung by faith ay na-receive mo na yung boat sinking, okay, and net-breaking harvest ni Lord today? Kunwari ngayon pa lang may na-receive ka na, okay, ng blessing ni Lord. Ano ang magiging response? Kasi importante yun hindi lang dapat tayo nakaka-receive ng great things to God, but what must be our response? Okay? Kasi what happens to us is a thing, but how we respond is another thing. Tama ba? So para hindi natin ma-miss yung perfect plan ni Lord this year, kailangan nating maintindihan yung whole picture. Diba? Tingnan natin ang naging response nila Peter after ma-experience ang boat sinking and net-breaking catch. Let's read Luke 5 verse 6 to 11. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled boats so full that they began to sink. Ito na yun. Na-experience nila, tawag sila ng kasama. And when Simon Peter saw this, anong sabi niya? He fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to them, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." Okay, verse 11. So they pulled their boats up on shore, left everything and followed him. So, tingnan natin ng konting pag-aaral. Lalim tayo ng konti sa pinag-aralan natin 2 Sundays before. Ano nga ba ang naging response ni Peter and his friends? So, Peter and friends response. Number 1, na ginawa nila, nagtawag sila ng kasama. Okay? So, nagtawag sila. Siguro sa panahon natin ngayon, nag-PM. Blinis ka ni Lord. Ikaw ngayon, nag-PM ka ngayon. Uy, Jordan, pwede bang punta ka dito ng bahay? Kasi sobrang binigay na bigas. Hindi pa naman ako nag-gas. Sa'yo na lahat. Ganun yung nangyari. Nag-guess nyo, nagtawag sila ng kasama kasi sobre. Di kaya pala, sa mga hindi po nakakaalam, sige, basahin mo na natin. Kaya sinenyasan nila ang mga kasama nila sa kabilang bangka para tulungan sila. Lumapit ang mga ito at pinuno nila ang 2 bangka na halos lumubog dahil sa dami ng huli. So malalaki ang bangka ng mga Hudyo. Okay? Yung boat nila, most probably similar po sa boat of the Vikings. If you are familiar sa ng mga boat ng Vikings, ganito po yung nila. Ito yung tao. Imagine mo, ito yung tao. Ito yung ito yung bangka. Laki. Diba? Hindi siya similar sa bangka natin ngayon. Kasi imagine mo, itong bangkang ito, punong-puno, halos doon? Lumubog na sila. So, nangyari, ayon sa Bible, around 1.5 to 2 tons of fish ang huli nila, pero hindi kinaya. So, nagtawag sila ng bangka, kaya nagtawag sila ng kasama. Ibang klase. So, ang mga ma-experience palang blessing natin ngayon, hindi kakayanin ng isang bank account mo. Parang ganyan yun. Meron sa inyo, nag-iipon kayo ng pera. Nag-iipon po kayong pera? Piggy bank, tama ba piggy bank? Hindi kaya ng piggy bank. Dapat baka bank, sabi nga nila. Mas malaki. Ano pa ba? Mas malaki sa piggy bank. Diba? Ang laki talaga. Hindi Carabao Bank. Ang laki talaga. Hindi kakayanin ng isa lang. So, ganun na nangyari. Nagtawag pa sila ng kasama nila. So, ibig sabihin pala, yung boat sinking and net-breaking blessings mo this year, listen, will cause you to share. Kasi sobra-sobra sa'yo. Magugulat ka, may mga kaibigan ka, o meron dito sa church, di naman nagchat-chat yan Pag nagchat-chat lang yan, pag may kailangan sa'yo. Pero magugulat ka, tatanungin nyo, saan ka? Pwede labas tayo. Bless kasi ako ni Lord, sobra-sobra. Hindi to yung para sa akin lang. Alam ko para sa atin to. Masarap mong kasama, Tama ba? So, ibig sabihin, lumalabas na hindi mo lang ma-experience ang blessing, pero magiging channel of blessing ka this year. Woo! Come on! Marami sa atin, pinagpipray natin yan, Lord, bless me, bless me. Pero kailan yung na-experience mo na, Lord, can I bless someone? Because I am so blessed. And I want to be a channel. At itong matindi, yung channel mo, hindi lang po yung
Simpleng channel lang. Sky Cable, 1 to 100 yung channel mo. Ibig sabihin, 10 ang 100 ang pinagpapala mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang sarap ng umaten ng Sunday ngayon. Bakit? Magugulat ka, meron sa inyo dito dahil pinagpapala ka ni Lord. Pag Sunday, naghahanap ka ng pagpapalain mo. I-absent ka. Sayang, di ba? Kaya wag kang absent. Sabi mo sa katabi mo, wag kang absent. Baka i-bless ka next week. Amen? Amen. Pero wala tayo doon. Amen? Hindi nung isip natin, no? Pero ang sarap ng feeling, di ba? Alam ko lahat naman tayo na experience natin yung feeling na, alam mo yung sumobra ka, hindi naman yung sobrang yaman, pero alam mo sumobra ka tapos nakatulong ka. Di ba iba yung feeling nung ganun? Iba yung satisfaction, iba yung feeling, di ba? At ganun yung gagawin ni Lord sa atin. Ganun ang gagawin ni Lord sa atin this year. Alam mo, ang sarap na umaten ka ng Sunday, pagkatapos mo umaten, hanap ka ng, kunyari, may mga youth pala tayo dito na 1 taon na lang gagraduate na. May mga youth po ba tayo dito na 1 taon na lang gagraduate pero walang pera? Pwede bang support kita? Ang sarap nung gano'n, di ba? Yung channel of blessing ka, hindi lang yan nandito tayo para magsabi ng amen. Bless na bless ka na nga, di ba? Share mo naman. Sabi mo sa tabi mo, sobra-sobra na yan, ha? Sabi mo, share ka naman. Amen. Hindi mo na kailangan magparinig kasi talagang sa dami ng blessing ni Lord sa katabi mo. Pambira. Mag-chat-chat yan, manggugulat ka, hindi mangungutang. Pas, nasaan po kayo? Nasa mall po ba kayo, Pas? Pas, ano pong Gcash number nyo? Wow. Hindi, si Jesus lang enough na. Plus Gcash, syempre, importante rin yan. Amen. So, sinong gusto maging channel of blessing? Huwag niyo itong kakalimutan. God will bless you so much. But please, share tayo. Di ba? Share natin sa iba. Be a channel of blessing. Pangalawa, na naging response nila, nahiya sila kay Jesus. Hiyang-hiya si Peter. Dumayo kayo sa akin, Panginoon. Makasalanan po ako. Namangha si Simon at ang mga kasama niya sa dami ng huli nilang isda. Ganon din ang mga kasosyo ni Simon sa sina James at John. Mga anak ni Zebedee. Ganda ng pangalan, no? Zebedee sa gawin ito. Ganda. Pero parang wag na lang, no? Uy, Zebedee, saan ka Zebedee? Parang hindi maganda, no? So, anong nangyari po, ito yung hiya na natumbok yung totoong kalalagayan nila that they are sinner. Peter and his friends experienced the greatest catch of their fishing careers. So, bilang isang mangingisda, syempre, ang isa sa pinaka-ipagmamalaki mo talaga, yung mga nakahuli ka ng mga kakaiba, diba? Alam ba, nakahuli ako ng hindi lang shark. Baby shark, mommy shark, daddy shark, lolo shark, grandpa shark, lahat na. Nahuli ko sila lahat, di ba? Napakanta pa nga kami, di ba, babe? Gumagano'n-ganon pa kayo, di ba? So, pero instead na magyabang, actually may tawag ako dito eh. Ang tawag ko dito, yung breakthrough or break, tama ba? For example, di ba businessman ka? Di ba maraming businessman, benta sila ng benta, gano'n, tagal-tagal na kahit anong food or anything. Pero parang wala nangyayari. Pero I believe, maraming mga business na mga successful ngayon na meron silang mga breaking point na parang merong moment na biglang nag-click, biglang sumabog yung ano nila. Hindi sumabog na biglang nag-breakthrough, tama ba? Sa mga, for example, sa mga vloggers, parang kailangan pa ng ilang hundreds of videos, tapos may isang video lang pala na magbabiral sila. So tawag doon breakthrough, tama ba? At ang tawag ko sa na-experience nila, breakthrough. Kasi hindi nila na-experience to eh. So para kina Peter, pwede na nilang sabihin, talagang mangingista talaga ako. Talagang maganda palang maging mangingista, tama ba? Pwede nilang ipagmalaki kasi it's a breakthrough. Pero instead of bragging, instead of posting it, pwede naman, post nila online, ay talagang, di ba? Minsan ganun, di ba? Nagyayabangan tayo, itong nagawa ko, itong nakapagpatay akong ganto. Hindi po, nahiya siya kay Jesus, knowing he is a sinner. So, ang nangyari pala, hindi lang pala hiya yung nangyari. Ang nangyari is the purpose of the boat-sinking catch is to worship God. So, tawag mo pala doon worship. Pero magugulat kayo, explain ko mamaya, yung kinaibahan ng worship nito sa alam nating worship ngayon. So, great catch for a great worship. Intensified catch for intensified worship. So, the intention was never to brag. Uy, huwag kang magyayabang ha.
Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magyayabang ha. Pagpapalain ka ni Lord. Totoo yun. Sa totoo lang po sa inyo, marami kayo dito, makaka-experience kayo ng makakaibang bagay sa career nyo. Hindi ko alam, baka for example, engineer ka or what, makaka-experience ka ng isang project na pinapangarap mong project, bibigay ni Lord sa'yo. Pero huwag kang magmamayabang ha. Kukulat kayo, magiging ito yung break year mo. Talagang makaka-experience ka ng break. Ito yung mga businessman po dito. But let me tell you this, kaya yung gagawin ni Lord para mas sambahin mo siya. Alam niyo po, ang kinaibahan ng nangyayari dito, generally, ang worship is to draw near to God, right? Pero when Peter experienced the boat sinking, anong ginawa niya? Lumayo kay Lord, nahiya kay Lord. Instead of going to God or drawing near to God, hindi yung umalis, lumayo kay Lord, na nagpapakita ng malalim na pagrespeto kay Jesus. Na parang sinabi niya, uy, no, bakit sa dami ng fishermen? Bakit ako? Lord, hindi mo ako kilala, Lord. Wala akong kwenta, Lord. Makasalanan ako. Yun ang sabi niya. Alam, problema kasi sa atin, minsan nangyayabang na natin. Hindi, engineer kasi ako. Hindi, deserve ko to. Kaya ako yumaman, kaya ako na, pinaghirapan ko to, men. Di ba? Yan ang hirapan ko to, Brad. Di ba minsan ganun sa mundo di ba? Hindi ko naman minamalit yung paghihirap mo. Kasama yan. Pero ang problema sa atin, nagyayabang kasi tayo Andun na yun, engineer ka, architect ka, puro engineer, architect. Marami kasi dito. Teacher, o kahit ano ka pa, pero yung great success mo this year, yung breakthrough mo, will lead you to an intensified worship with God. Magugulat ka, pagkatapos ipapirma yung magandang project sa'yo, luluhod ka na lang. At sasabihin mo kay Lord, Lord, hindi ko ito deserve. Listen, magugulat po kayo. Marami kayong ma-experience this year. Ito na lang sasabihin mo kay Lord, Lord, bakit? Lord, bakit sa dami ng pwedeng maka-experience ako pa? Lord, kilala mo ako, Lord I'm not faithful. Lord, nagkakamali ako, Lord. Bakit ako pa? Daming engineer, Lord. Ang daming estudyante, ang daming pamilya, Lord, na mas deserve to. But why me? Iiyak ka na lang sa harapan ni Lord. Di ko to deserve. Alam mo, nalala ko po nung Monday habang pinag-aaralan ko ito. I was really crying to God. For the first time, syempre pag lumalapit tayo kay Lord, andun na yun, confident tayo, I'm a child of God. Pero first time lumapit ako kay Lord, lumuhod ako, promise. Tagal ko nang di lumuluhod in worship, lumuhod ako. Tapos sabi ko kay Lord, Lord, I don't deserve my life today. Hindi ko deserve maging pastor, Lord. Bunso ako sa mami magkakapatid. Lord, hindi ko deserve. Diba? Yung buhay na meron ako ngayon, despite knowing my past mistakes, I was really crying to God so hard. Kailan ka huling nahiya kay Lord? Ang problema, lagi hindi, deserve ko to Deserve ko to. Alam mo kaya ako binagpapalan, deserve ko yun Pero alam mo yung blessing ni Lord sa'yo this year, pambira, iiyak ka, luluhod ka sa harapan ni Lord. May iiyak ka lumapit, Lord. Lord, bakit ako? Bakit mo pinapa-experience sa akin to, Lord? I don't deserve it. A worship who dethrones yourself and enthrone Christ at the center of your life. Ang tawag ko po niyan, a life less of you and more of God. Yan ang prayer natin. This year, this must be our response. Can we do that? Lord, it's more of you, Lord. It's not more of me. No, it's less of me and more of you. Pangklase. Palapakan natin si Lord. Dalawa pa lang, nakakamanghana, tama ba? Namanghana po ba kayo? Nga pala, di pa tayo nagsisimula. Introduction pa lang to. Pero tatapusin ko na. Pangatlo, ginawa po nila, naging response nila, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Imagine mo in spite ng career, in spite ng breakthrough, ng breaking moment, nang madala nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Imagine mo, walang kwentang bangka. Buong gabi, naghahanap, namamangka, walang nakuha. Ginamit ni Jesus yung bangka. Ano nangyari? Miracle. Pero nung ginawa nila sa may kwentang bangka, kinuha nila sa pampang, iniwan, pumunta kay Lord. Peter and his friends experienced the greatest catch of their careers, right? Ibig sabihin, breakthrough. Sinasabi ko nga kanina, breakthrough, breaking moment. Ano ba mga albang term doon? Katulad nyo rin yung mga kanina. Huwag na tayo mag-isip. Sira ulo natin. Hindi tayo perfect. Amen?
Hindi tayo all-knowing. Okay. So, ibig sabihin, yun nga, breakthrough yung na-experience. Yet, they left everything and followed Jesus. Alam mo, nakita ko, taliwas to sa atin eh. Sa panahon natin, sobrang taliwas to. Bakit? Kasi pag ikaw, naka-experience ka ng breakthrough, syempre, mas lalo ka magsisipag. Na-viral yung isang video mo. Sisipagin kang gumawa ng video niyan. Tama ba? Kumita ka sa ginagawa mo. Mas gagalingan mo niyan. Pero sila, na-experience nila ang greatest catch, iniwan nila lahat. Iba to, men. Iba to. Tama? Ibahin mo si Peter. Alam, tanong sa akin, bakit? Because Jesus showed them the bigger picture. Are you excited? Pinakita ni Christ yung bigger picture. Ano yun? Then Jesus said to Simon, Peter, Simon, don't be afraid. Umiiyak na. Lord, wala akong, alam mo yun, yung napaiyak siya, sige, shinare niya, kay, napaluhod siya, Lord, patawarin mo ako, Lord, makasalanan ako. Sabi ni Lord sa kanya, hindi mo deserve. Di ba, makasalanan ka. Pero huwag kang matakot. Because starting today, is from now on, you will fish for people. Bakit nagawa nilang iwan lahat sa kabila ng breakthrough sa kanilang career? Yan ang sasagutin natin today. Join me on our Babad culmination and message this morning entitled, Fishers of Men. Palapakan natin si Lord. Come on! Are you excited? Woo! Sige po, tayo manalangin. Lord, we're so excited today. Grabe, ang ganda nung introduction na experience nila Peter, how they respond to it. Pero grabe, Lord, dalangin ko, mabuksan pa kami, makita namin, bakit mo kami pagpapalain? Bakit nga ba net breaking? Bakit? Ano tong mga to? Lord, allow us to see the bigger picture and response to your call today. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. So the purpose pala of God in making you productive and channel of blessing or miracles this year is to do your new calling. Can you say with me, new calling? It may be new task or new purpose in life. And what's it? Ano yun? Ano yung new purpose, new calling? Simple lang po. To win souls and to bring families into the kingdom of God. That's the bigger picture. Ang prayer ko, wag tayong mag-focus doon sa net-breaking harvest. No. Gusto ko makita natin yung bigger picture. Hindi mawawala yung Hindi mawawala yun. Pagpapalain tayo. But this is the bigger picture. Amen? So this year, 2024 pala, the greatest miracle is not the abundance of fish. No. It's not the abundance of food. No. It's not the abundance of physical blessings. No. But it's the abundance of souls to be won. Yung dami ng kaluluwang na-reach mo for Christ. So paano mangyayari yun? Paano mangyayari? We need to become fishers of men. Can you say with me, fishers of men? Yan. Yung mga worker natin, pambira, mga fishers of men yan. Hindi nyo, magbubukas ng bunga ngayon, amoy isda yung mga yan. Kasi yung breakfast namin kanina, kaya yung sabi ko nga kay Tita Vanessa, talagang nakikinig kayo kay Lord Tita. Sakto yung preaching, fishers of men. Dapat amoy isda kami. Hindi, joke lang po, no? So, fishers of men. So, are you excited? Sinong gusto maging fishers of men? Paano ako magiging fishers of men? Pastor, gusto ko yan. I want to be part of it. I want to be fishers of men. But how can I do it? Paano ko magiging fishers of men? 4 na tao po na pwede natin gayahin that we can relate to or we can, pwede nating gawin this year. Number 1, be like Andrew. Hindi po Andrew, gusto mong, hindi po gano'n, no? Be like Andrew. Andrew in the Bible. So, maybe you are asking, kilala mo si Jesus, right? Kilala mo si Peter. Kilala mo si Paul. Andrew E. Pero si Andrew hindi mo kilala. Tama? But who is Andrew anyway? Who is Andrew? Alam po, si Andrew, next mo nga, he brought to Jesus Peter. Wow. Siya lang naman pala ang nagdala sa kanyang kapatid. Nga pala, kapatid ni Andrew, si Peter. So, tingnan natin, paano nangyari na naipakilala niya si Jesus o si Peter kay Jesus. John 1:36-42, when he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the 2 disciples heard them say this, they followed Jesus.
Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent the day with him. So nagkwentuhan sila doon. It was about 4 in the afternoon. Eto na ngayon, yung dalawang disciple daw nagtanong kay Christ. One of that disciple was Andrew, who was Peter's brother. Okay? Who heard what John had said and who had followed Jesus. So ang nangyari, the first thing Andrew did was, anong ginawa niya? Nung na-encounter niya si Christ, unang ginawa niya, ang ginawa niya? To find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah." Una niyang ginawa, nung nakilala niya si Christ, na-encounter niya, tinawag niya yung kapatid ko, dinala niya kay Jesus Christ. Kita ko yung Messiah. And he brought him to Jesus. So Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated is Peter. God bless His word. Wow. Imagine, sino po dito, kilala niyo si Andrew? Ano nagawa ni Andrew? Hindi siya kilala, hindi sikat, pero siya nagdala kay Peter. And Peter, as you all know, became one of the greatest fishers of men. Pambihira, ibang fishers of men to. Pag gagawa tayo ng list ng mga ang daming na-win kay Lord, isa si Peter. Alam niyo ba na, tama ako, 5-minute preaching, 3,000 people saved? Tayo, ilang years na tayo nagpipreach, ilang ng thousands of people lang na-save natin. Sabi nga sa atin, diba, sa atin naman, sa 5-minute preaching, diba, kay Peter, 3,000 people saved. Sa atin, sa 3,000 preaching, 5 people saved. Nawala pa yung isa, diba? Diba si Peter? Pero wala kang makikitang Peter kung walang Andrew na nagdala kay Lord. Hindi siya magaling mag-win ng marami, si Andrew, pero kaya niyang mag-win ng isa. Alam niyo po, be a fisher of men to one. Kung di ka sanay o di ka magaling sa marami, at least yung isang kaibigan mo, sino may isang kaibigan? Posible naman wala kang kaibigan. Pastor, di ko mawin yung buong kaibigan ko. Hindi, isa lang. Yung barkada, hindi ko mawin yung buong karo. Hindi, isang barkada lang. Isang kamag-anak lang. Isang classmate lang. Isang workmate. Marami ba kayong asawa? Di ba? Isang asawa lang. Ako sana. Hindi. Yung asawa mo. Di ba? Isa lang. O, pastor, di ko kaya mag-win talaga. Ate, ganito lang gawin natin. Invite mo lang sa church. Invite mo lang. Amen? Yun naman ginawa niya eh. Dinala niya lang kay Christ. Alam niyo po, ang prayer ko, be like Andrew. Hindi man siya nakakapagdala ng marami, pero nagdadala siya ng paisa-isa. How can we become fishers of men? Just one. Be like Andrew. Pwede ba yun? Isa lang. Isa lang. Dalhin natin kay Lord. Sino gusto maging katulad ni Andrew? Ay, buti na lang sa church na to, walang 12-12, ha? Isa lang. Okay na yan. Pangalawa, paano maging fishers of men? Be like Peter. Kilala niyo ba si Peter? Oh, kapatid ni Andrew. Sa church po natin, we work in a system called Project Andrew. And when we talk about Peter, ito yung mga taong may capacity to handle 2 or more people. Okay mo ba yan? Hindi lang isa. Kayang-kaya nila itong mag-reach out ng 3, 4, 5, pwedeng 20, pwedeng 50, pwedeng 3,000. Basta magaling siyang mag-reach out. Tulad ni Peter, actually, they are called mentors. Ang mga Peter can be called mentors. Ganito si Peter in the Bible. He led the 11 apostles of Jesus and was able to win thousands of people for him. And the truth is, listen, we need more mentors in the church na mag-aalaga at magdi-disciple ng mga nawin. Imagine mo, ako po, ang dami kong disciple, hindi ako nagre-reklamo. Pero we need more mentors. We need more Peter. Kung may Peter dito, tinatawag ka ni Lord to be a mentor. May capacity ka, Pastor, kaya ako mag-lead. Alam mo ba, sa school namin, nagli-lead ako ng mga tao. Eh then why not do it in the church? Why not be a fishers of men too in the church? Amen? Amen. So, wakto pa, di ba? Paano ka magiging fishers of men? Be like Peter. I-lead mo ang youths. Meron sa inyo mga youth dito. Tawag ka ni Lord to lead the youths. Lead the youths. Sige, pakita mo yun. I-lead mo ang kids. Di ba? Huwag mo sabihing bata ka lang. Baka kaya mo mag-lead ng mga bata. I-lead mo ang mga tatay.
Salamat po sa Lord, meron na po akong CG ng mga tatays ngayon na tumutugtog na rin po sila. Paano kung marami pa tayong mga tatay sa mabuksan? Kailangan ka ni Lord. Peter, tawag ka ni Lord. Ilid mo ang mga nanay, couples for Jesus. Palakpakan natin si Lord. Pangatlo naman po, paano ako magiging fishers of men? Inuurasan na nila ako doon. Tawarin kayo ni Lord. Hindi pala, kasama pala talaga yun. No? Be like Paul. Hindi po ako yan, but Paul in the Bible. If Peter can win and lead many people to Jesus, daming nawiwin ni Peter, tama ba? Itong si Paul naman, actually, hindi lang siya nasa nag-win, but merong siyang capacity of pastoring and church planting. So, kaya nitong mag-handle ng isang simbahan, okay, at kakaya niyang mag-start o mag-plant ng sariling church. Kasi maraming pastor ngayon, pastor lang sila, pero wala naman talaga na church planting. Pero sa atin, excited ako. Are you excited? Sa atin po talaga, magagulat po kayo, babalik tayo sa church planting. Kasi yan pong strength dati ng Manawag Christian Center, tama ko, Dad? Talagang we were able to plant churches here in Manawag. At salamat sa Lord, may community life tayo. Amen. But possibly, in the future, can become community churches. Ibig sabihin, tong fishers of men na to ay may heart to become a pastor just like us and plant churches. Alam niyo, marami na po tayong pastor sa church. But we need more, especially sa ating community life. So if God is calling you to be a pastor, maybe this is the year. Amen? Alam ko, hindi to madaling calling, but by faith, just say yes to God. Ano niyo po, we need more pastors to pastor the church and plant more churches para marami pa ang makarinig at madala kay Jesus. Imagine mo, nakaka-amaze, di ba? Hindi lang po Sunday, pero gulat ka, Tuesday, nasa Baritaw tayo. Wednesday, nasa Baritaw ulit, kasi dalawa yung Baritaw natin. Palipat-lipat kasi sila Gerson, no? Nakaiba. Dami nilang nawiwin, no? Sa paglipat lang ng bahay. Ano pa? No? Basta marami tayo, may Nalshan, meron tayong, grabe, imagine mo yun. Imagine mo, dumami pa tayong magre-reach out ng tao. Di marami pa tayong madadala kay Lord. Amen? Thank you, Jesus. Paul, kausapin kita mamaya. Kakausapin ka ni Lord mamaya. Amen? And last but not the least, maybe kilala mo si Peter. Kilala mo si Andrew. Kilala mo si, sino ba? Andrew E. Di ba pala? Peter. Si Paul. But maybe, hindi mo kilala itong pang-apat natin. Paano ko magiging fishers of men? Be like Gaius. Who is Gaius? Pastor, paano kung hindi ako si Peter o si Paul? O sige, okay lang. Pwede ako maging si Andrew, pero medyo busy po ako yung limited yung time ko. Pero I have a heart. And I have resources to help the church to reach more souls. Then let me introduce to you Gaius in the Bible. Sa totoo lang po, pinag-aralan ko, ang Gaius pala is a very common name also, just like Jesus. Alam niyo ba na ang pangalan Jesus is a very common name? Kaya ginamit ang pangalang Jesus para masabi sa tao na si Jesus is a very, madali siyang malapitan, very common, di ba? And katulad ni ang pangalan Jesus, ang Gaius is also a common name. Kaya nga in the Bible, makakabasa tayo ng 4 na Gaius. Andiyan si Gaius of Corinth. Pakita mo. Paul baptized a man named Gaius in Corinth, one of only 2 he baptized there. So, binautismoan. Walang masyadong information about Gaius of Corinth, pero binanggit. Ano pa? Gaius of Macedonia. One of Paul's traveling companions during this 3rd missionary journey was named Gaius. So, nasa Acts 19:29 yan. So, kasama ni Peter pag may mga mission siya. Gets nyo? Next is Gaius of Derbe, another Paul's traveling companions. On his 3rd missionary journey was also named Gaius. Luke's call him Gaius of Derbe. And last but not the least, actually tayo mag-focus, Gaius, John's friend. Daddy, sino tong kaibigan niyan to? Ay, iba pala, no? Hi, guys. Oo nga, ayos yun ah. Hindi ko naisip yun ah. So, Gaius, John's friend. So, the Epistle of 3 John, nga pala, merong isang libro sa Bible, na specifically sinulat lang para kay Gaius. And that's 3 John. 3 John is a very short, book in the Bible. And actually, hindi naman siya book yan. Pero book siya ngayon. Pero ano lang siya, very small letter
specifically written for Gaius, which is John's friend. Maganda, basahin niyo po sa bahay niyo, 3 John. Okay? So the epistle of 3 John is addressed to a man named Gaius who was a member of an unnamed church that John had oversight of. So 4 na beses po na-mention ang name ng Gaius in the Bible. At alam niyo po ba, 2 of them were mentioned, okay, known for their hospitality. Okay, so itong Gaius pala, may hospital sila. Ay, hindi po. Itong Gaius na pala na ito ay talagang hospitable. Pag sinabi, di ba ang mga Pilipino nakilala tayo bilang hospitable? Yung papasyalan ng bahay, tapos sasabihin, ay, kain tayo, kahit wala nang pangkain. Pero nakasanayan lang natin yan, di ba? Ganun tayo, no? We are very hospitable. So, etong Gaius na to, nakilala sila for being so hospitable or hospitality. Ito nga isang example sa 3 John 5 verse 8. Mga mahal kong kaibigan, ito na sumusulat na si John. Napakatapat mo sa pagsaserve sa mga kapatid natin sa faith. Wow! Kahit na taga-ibang lugar pa sila, binalita mo nila dito sa church ang tungkol sa pagmamahal mo, paki-assist sila sa biyahe nila sa paraang matutuwa ang Diyos. Kasi naglakbay sila para mag-serve kay Christ at di sila tumatanggap ng kahit anong tulong galing sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Kaya tayo, dapat talaga nating tulungan ng mga taong ito para magkaroon tayo ng part sa pag-preach nila ng katotohanan. Wow, ganda, no? So based on my research, Gaius pala is a very well-respected and wealthy man. So respected person siya. Hindi naman siya sikat sa church. Hindi rin siya masyadong walang sinabing ministry tong taong to eh. Pero sinulatan siya ni Paul kasi nakilala siya na talagang nagsumusuport sa mga preachers of the gospel. Nga pala nung panahon po nila, okay? Sige. Saan tayo? Gaius next. Gaius is using his wealth to support and help the preachers of the gospel of Christ with their financial needs to share the truth and message with others. So dati po kasi para mas magets natin, maintindihan, Christians used to preach from one place to another. Hindi sila yung dito sa church lang, di po. Ang ginagawa nila, they are traveling preachers talaga sila. So for example, papunta ako dito, bago kami makapunta sa Dagupan, dadaan ng Manawag. Kunyari ako si Gaius, ang gagawin ni Gaius, uy, wait lang, para alam ko, gutom na gutom kayo, matagal kayo mag-preach doon, tulog muna kayo dito. Sige, pakakainin ko sila, tapos pag alis nila, bibigyan niya ng financial support. So si Gaius, hindi siya pumupunta nagpipreach, pero tumutulong siya sa mga nagpipreach. Nagets niyo? So, hindi naman sila yung literal na fishers of men, but they help and support fishers of men, especially on financial matters. At ngayon, kung alam mo pinagpala ka ni Lord financially, at alam mong malaki ang maitutulong mo for the advancement of God's kingdom, then allow Him to use your financial blessings and turn it into net-breaking and boat-sinking catch of souls. Huwag kang mag-alala, hindi ka maubusan. Nga pala, yung mga pinagpala ni Lord ng mga ganito, mga Gaius, I promise, sabihin ko sa inyo, mas pagpapalain ka ni Lord ngayon. Pero huwag mong kakalimutan to. Kasi pagpapalain ka pala ni Lord to be a Gaius in this generation. And the truth is, marami tayong winning strategy sa church na nangangailangan talaga tayo ng financial assistance. Katotoo lang po. For example, community life. Nga ba mga community life natin? Hirap na hirap po tayo sa sakyan. Actually, yung prayer namin, magkaroon tayo ng tricycle sa church na magamit para panghatid natin, no? Okay lang po ba kayo? Kasi pwede naman tayong maglakad, pero malalayo no? Parang pagdating natin doon, kailangan tayo ng i-minister. Kasi pagod na tayo. Pero kung may tricycle tayo, magagamit pa natin lalo kay Lord. Pangalawa, we need a sound system and musical instruments. Nakita ko yung sound system ng community life, pambira, butag-butag na yun Pero nakaka-reach out. Pero paano kung makapag-reach out pa tayo at makabili pa tayo ng mas magandang sound system? Imagine mo yun? Magbubukas pa tayo ng student center. Ang tanong, kulang pa tayo ng tables. Kulang pa tayo ng mga ibang mga gagamitin. I believe, Gaius, kung dito ka man, Gaius, through your financial support, makakapagdala pa tayo ng maraming kaluluwa sa Diyos. At itong maganda, itong mas malala. Ang salitang Gaius pala, ibig sabihin po niyan ay happy. Gaius name means happy. Pwede nyo maging pangalan yan. Gaius. Or one who rejoices.
Kasi si Gaius pala, masaya na siya na nakakatulong siya. Nagre-rejoice na siya kapag nakakapag-support siya. Alam mo sa church po, ito hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan kasi ayaw rin nilang pabanggit. Marami po tayong mga Gaius. At isa po sa example ng Gaius po natin, hindi ko makakalimutan. This year, ano po yun, talagang sumusuport po talaga siya sa church. At ang kagandahan sa Gaius na ito, pag nag-support siya, walang no string attached. Minsan ganun, di ba? Pag tumulong ako, gusto ko, yung pastor, gusto ko yung ganito, itong Gaius na to, grabe. Basta mag-support lang, wala no string attached. He just really happy supporting the church. At this January lang, nag-chat ulit siya sa amin. Sabi niya, I want to renew. Sabi ko, wala naman po tayong pirmahan. Hindi, I just want to renew my commitment to support. Wow. Masaya siya eh. Tawag sa kanya, Tito Gaius. Hi, Tito Gaius. Sino man yung Tito Gaius na yan? At actually, years ago, share ko lang din po, the same person, gulat kami, nagbigay siya ng 50,000. Sabi ko, para saan po itong 50,000? Gusto lang niyang sumuport sa mga youth. Eh, yung time na nakapunta siya ng LPF, walang binayaran. Tama ba ako mga youth? Wala silang binayaran. Nag-ban po kami, 2 ban natin nun. Kasama food, grabe. Gaius, nasaan ka na? Iba ka naman, puro ka pa reklamo. E bale, si Lord, i-raise up niya ulit yung mga Gaius sa generation na ito. Gaius are people who don't just support, but happily support and rejoice. Wow! Alam pa ka mga si Lord. Tapos na ako, tinimeran na nila ako. Paano ako magiging fishers of men? 4 na bagay lang. Be like Andrew. Isa lang. Be like Peter. Kailangan namin ng mentors ngayon. Be like Paul. Kung meron kang heart ngayon to be a pastor, alam ko hindi madali. Tama ba? Ako, share ko lang ng konti. Ako po, pagka-graduate ko po ng college, inoforan na po ako dun sa pinag-OJT-han ko na bumalik. Tapos nagbigay na po sila sa akin ng amount na sa tingin ko, pag umabot, pag dire-diretso ako nag-work hanggang ngayon, mas habot na rin ako ng hundreds of thousands sa sahod per month. Because I was an IT profession IT by profession. So, ang saya ng offer, excited ako. Pero nung time na yon, bago kami i-push yung career na meron kami, nalala ko, alam to ng mga kapatid ko, pinunta kami ni Daddy sa hotel. Nag-hotel kami, no? Tapos sabi nila sa amin, alam niyo naman mga anak, pastor kami, daddy niyo, mami niyo, pero you never saw us na naghirap, na pinag-aral kayo or what. Hindi naman namin kayo pinipilit na sundan ang yapak namin, but meron lang kaming isang hiling sa inyo. Pwede ba, huwag kayong lalabas sa hotel na ito, huwag tayong aalis, na hindi nyo na-receive ang calling ninyo sa Lord. At di ko makalimutan, ang dami kong plano that time. Ang dami kong gustong gawin. Imagine mo, ang dami ko nang iniisip. Siguro, sa 2 years, makakabili na ako ng sakyan, pasyal ako ng ibang bansa. Ang dami kong gustong gawin. With that money that I can have. But I remember the Lord spoke to me, anak, I want you to be a pastor. That night, I was literally crying. Sabi ko, Lord, dami mong pangarap, dami mong gustong gawin. And looking back po, ngayon, sa totoo lang po, pag nagtuloy-tuloy akong IT, siguro may sakyan na ako ngayon. May bahay na kami, nakakapag-travel ako abroad or what. Pero hindi ako masaya. Kasi I'm not doing my purpose. Are you asking me now, Pastor, masaya ka ba naging pastor? Yes. Kahit ang daming problema, kahit ang daming pagsubok. Why? Because it is a calling from God. And I never regret saying yes to Him. Ba't ko po sinasabi to? Kasi baka meron sa inyo dito tinatawag ni Lord maging pastor. Pero hesitant ka, Lord. Parang, paano yung pangarap ko? Paano yung ganito? Just say yes. Nagugulat ka na lang. Along the way, God will support you. Amen. Sasamahan ka ni Lord. Pangapat, be like Gaius. Pinagpala ka ni Lord for a reason. And that is to be a blessing. On my conclusion, sabi po ni Bishop Manny in one of his preaching, this year 2024, dadaigin ng bago mong huli ang luma mong luha. Marami na ba kayong iniyak kay Lord? Sabi ni Lord, nak, makakalimutan mo lahat ng iyak na yan sa bago mong huli sa taong ito.
Papalitan lahat ng luha ng kakaibang mga huli. Medyo nalilito lang ako, no? Alam niyo po, bubuhos talaga ang pagpapala. But let that physical blessing transition you to a higher calling. Tama na tayo yung yayaman lang. Tama na tayo yung sisikat lang. Tama na tayo yung gaganda yung buhay. No, it's more than that. See the bigger picture. Kaya ngayon, I am calling, rise up, Andrew, and reach people for Jesus one at a time. Andrew, natawag ka ni Lord ngayon. Rise up, Peter, and lead our men and women, our young adults, our youths, for the Lord. The workplace for Jesus. Peter, God is calling you. Rise up, Paul. Together, let's advance the kingdom of God by planting more churches. Hindi siya madali. But God is with you. Paul, God is calling you. And rise up, Gaius. Use your God-given financial blessings and turn it into a boat-sinking and net-breaking catch of souls. Palakpak po sa Panginoon. This year, 2024, hindi ka lang isang teacher, but you are fishers of men. Pupunta ka ng campus mo, pupunta ka ng, di ba, ng school, hindi lang dala-dala yung mga subjects mo na ituturo mo, hindi. Pero dadala-dala sa isipan mo to reach out people for Jesus. Kunyari, teacher ka, example lang, paano ka magiging fishers of men? O di be like Andrew. Kung di mo kayang i-reach out lahat ng estudyante, why not reach out one? Baka may isa kang estudyante na nangangailangan ng tulong mo. Why not reach that person? O kaya naman di mo kaya, you are more than capable of one. O di be like Peter, reach out your whole student for Jesus. Kailan ka huli nakakita ng teacher na pumunta ng school, hindi lang para magturo, pero para i-reach out si Jesus? When was the last time? You're not just a student, you are fishers of men. Hindi mo kaya ng marami, isa lang. Hindi ka lang architect, hindi ka lang engineer, hindi ka lang businessman, hindi ka lang nurse, hindi ka lang doctor, hindi ka lang worker, hindi ka lang nanay, hindi ka lang tatay. But you are fishers of men. Alam ko, marami tayong importanteng ginagawa ngayon. Para lang sabihin sa inyo, yung ginagawa nyo po, hindi po yan pangit. Importante ang ginagawa nyo, yung trabaho nyo, yung business nyo. Pero alam mo ba sa Bible, nag-release si Lord ng tinatawag na Greatest Commission. When you say commission, ibig sabihin, pinakamagandang trabaho, pinakamagandang purpose, pinakamagandang ginagawa. Alam mo sabi niya, Matthew 28:16-20, before Jesus went to heaven, itong sabi na, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And this is the promise of God. Surely, I am with you always to the very end of the age. Today po, tinatawag ka ni Lord. Tatayo tayong lahat.